Takal lang. Topic ngayon, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge on each and every one of us, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magkaroon ng kalakasan, magbigyan kami ng kalakasan, Panginoon. Na i-share namin yung mga kaalaman namin, Panginoon, yung mga na-research ng bawat isa, Panginoon. Pakilapit sa mic. Kayo po ang magbigay ng anointing sa bawat isa, Panginoon, at pangunahan ang bawat sasabihin ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang magbasbas ng tatalakayin, Panginoon, ngayon. Ito po ang aming samantalangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikita nyo siguro yung picture. Halos nandyan na rin yung outline eh. So, una muna, Sister Yed. Kayo, pwede kayo magtanong, interrupt tanong. Pwede kayo mag-contribute. Pero una muna, Sister Yed. Ano yung Matthew ang una, di ba? Tignan mo nga yung tulay. Yung iba, paki-share live, ha? O nga pala, si Bar Dennis, for verification pa raw siya. Pwede nyo ba i-approve si Dennis? Paano ba yung gawin? Hindi po, Paki-approve. Bigyan mo na rin ng admin status yung kapatiran para kahit sino pwede mag-approve. So yung iba, share live para sa mga Tagalog Giant Group. Hindi English group, sa Tagalog Giant Group. Okay. Ang Matthew 28:19, ang ikli lang, 18 to 20. 4 verses. Anong tanong, Brother F? Basta paki-report muna yung Matthew 28:18 to 20. Siyempre pwede kayo magpalit-palit ng picture. Yung Pupunta kay, lang Zoom. si Jesus Christ, nagsasabi siya ng magpabaptize sa Father, Son, Holy Ghost. Yan, isa yan. Hello, sorry, Brother F. Wala siya sa pending ng nagjo-join. Sir PM mo na lang si Denny. Messenger, okay? Kasi gusto niya pumasok eh. Pero kung meron pala kayo sa Tagalog, i-direct mo yung Tagalog sa kanya. Okay, maganda siguro buksan na, pakita natin yung verse na lang muna. Matthew 28:18 to 20. Ang magiging topic natin hindi lang baptism. Although isa yan, no? Gaano karami sa atin marunong mag-share sa baptism? Dahil kakukulangan sa 2B. So, pwede ba flash ang verse? O magbukas na rin kayo ng verse. O pakibasa yung verse 18. Yung ginawa ni Jackson is dalawang anig. Yung isa, Father, Son, Holy Ghost. Yung kabila, Jesus' name. Acts 2:38. Ano yung nasa gitna nila? Yung mga talata. So, Matthew 28:18 NIV. sige, pakibasa. KJV. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Okay. So, dito lang sa 18, Godhead to. Si Jason ayaw pumasok. Kung pwede naman siya magsalita eh. Kung maliban akala niya manggugulo siya. Pero kung tayo naman mag-usap dito ng may kaayusan, parang podcast. May oras ang bawat isa, no? Yung mga ganitong topic, kung marunong ka gumawa ng podcast, maraming nakikinig. Kaya niyang ginagawa ng iba. Okay. Itong 18, pwede kayo mag-comment dito Nung sinabi ni Kristo, all power is given unto me in heaven and earth. May tanong ako sa'yo kasi ngayon ko lang to i-share. Parang ngayon ko lang napansin. Pero may related na nabanggit, pero hindi lang dito sa verse na to. Ano yung turo ko related sa Godhead
bagong turo ko related. Hindi naman sobrang bago, matagal na rin yan. Mga 10 years ago na rin yan or 20 years, 15 years ago na rin yan. Ano yung turo ko na bago sa Godhead? Nung sinabi ni Kristo, all power is given unto me. Tandaan niyo yung title natin, post-resurrection. Pagkatapos lang ng pagkabuhay muli. O, parang exam na rin to, no? Parang intriga advance. Ano yung madadagdag niya tungkol sa Godhead? Siyempre, yung dating Godhead, tumatanggap lang siya ng kapangyarihan. Yung pagkapangyarihan, pagka-Diyos din yan. Na? Meron kasi yung dating kasama ng turo, tao lang siya, wala siyang kapangyarihan. Ama lang gumagawa. Half-truth yan. Pero pwede ba ibigyan ng Ama yung power yung tao sa lupa? That's another topic. Pero hindi na yan ang issue. Kaya pa ni. Oo nga. Lumang turo yan. Pero meron ako latest na turo. Hindi lang yan ngayong taon na. Mga 15 years ago na rin yung turo na yan. Galing kay Gan. Ano, napansin ko lang dito sa verse na to. Sa Matthew 28:18. 18 ba to? Tama. Ano, sagot kayo. Sino makaisip? Ano yung bagong turo ko tungkol dyan? Katatapos lang resurrection. Walang nakaalam. Naging parang Diyos na si Kristo. Makas Remy. O may iba. Magdagdag yung iba kung may alam. Marjorie. Si Menan natali na yung BC. Nung Hello? Brother F, nung nag-full Godhead bodily si Kristo sa River Jordan, tapos after resurrection, hypostatic union, ayun, parang may pagka-Diyos na si Kristo. Magkaibang level yan. Sa progressive revelation natin, magkaibang level. Marjorie, ikaw. Mag-share live kayo. Napuputol si Brother Jerry, napuputol. Walang signal. Okay, sige. Sige, so, sana magtanong kayo, mag-komento kayo, mag-report kayo. No? So, kaya sabi ko, itong Great Commissions, plural S, hindi lang tungkol sa baptism to, o name and baptism. Maraming subtopic yan. Kaya ito, ang binabasa na natin, hindi na yung events after resurrection. Ang binabasa natin yung commission lang. So, itong binanggit niya, all power given unto me. Na-emphasize dito, ito yung isang talata, susog doon sa tinuturo natin. Dati kasi hindi ko pinangsusog to na yung resurrection ni Christ, yan ang fullness ng Godhead. So yung baptism, hindi pa yan fullness kasi yung katawan pwede pang mamatay. O iba pa yung baby. Yung baby, wala pang indwelling yan. So, maganda yung picture bar, Sister Yed, yung yung dating picture ni Gan. Pakita mo agad kung ready mahugot. Kung ready mahugot yung picture ni Gan doon sa logos. Iba yung panahon ng baby. Iba yung panahon na binautismohan siya. Iba yung panahon na buhay mo uli. Yung sa gitna. Kaya mo i-flash agad. Sana nakalagay sa Sunday broadcast picture para mabilis mahugot, no? O yun. Yan ang tungkol dito sa Matthew 28:18. Yung emphasis na yan. 19 na tayo. Pero next time, ready lang hugot yan. Ayan o, yan. Pag-usapan na natin, nandito na. I-zoom mo sa gitna. Although, pwede yung kabila, pero walang resurrection dyan. So, yung gitna, zoom mo. Zoom mo yung baby. Yung baby, may anointing yan. May pagka-Diyos yan. Outdwelling yung tawag natin dyan. Yung baptism. So, zoom mo yung baptism. Yan. May empowerment din dyan. Pwede ba magmilagro kahit hindi pa indwelling? Pwede. So, yung turo ng Katoliko, pero hindi ko sasabing tama yan. Hindi na lang turo, kwentong kutsero. Yung mga ibang kasulatan na bata pa si Kristo, pinaglalaroan niya yung kapangyarihan niya. Yung bato, ginawang ibon. Ano pa?
namatay yung kaibigan niya, naitulak niya, binuhay niya mula sa patay para lang magpatotoo. Nasasalok siya ng tubig, gamit lang yung damit niya. Yung ano. So, biblically, hindi bawal magmilagro kahit wala pang indwelling. Pero, hindi niya pinaglalaroan yung milagro niya. Hindi niya ginawa ng bata siya. Sinabi nga ng Bible, ang una niyang milagro sa wedding at Cana. So, after baptism, kaya ng Diyos magmilagro before baptism. Bakit after baptism? May ini-emphasize ang Diyos after baptism. May natanggap siyang power after baptism. Although pwede niyang magmilagro ang Diyos before baptism, pero after baptism may pinapakita lang ang Diyos diyan. So, okay. So, paki-message, teka. Kinig ka na lang muna bilang Berean. Bilang Berean. Kinig ka na lang muna bilang Berean. Or tanong. Okay. So, nandito tayo sa baptism, no? So, dito na tayo sa resurrection. So, pakita mo na yung mamatay siya sa baba. Pakita mo na yung baba. Namatay siya, nag-pray. Sabi niya, glorify now thou me with thy glory which I had with thee. Luwalhatiin mo akong ngayon din ng luwalhating tinamo ko sa iyo bago ang kalibutan naging gayon. Tapos namatay na siya sa cross. So, pakita yung cross. Pumunta sa impyerno. Nangaral at nabuhay. Yan. Nung nabuhay yan, yan na yung sinabi niyang all power is given unto me. So walang nakapansin nito, magagamit mo tong verse na to, no? Sa resurrection ni Christ, yun ang fullness. Bakit? Pati katawan niya immortal. Bakit yung katawan ba niya hindi immortal nung nasa lupa? Nung di pa glorified? Hindi pa yan immortal na glorified. Immortal yan by predestination. Pero, yung katawan sa lupa, katulad ng katawan din ni Adan. Okay? Sana, tanong bulong kayo, share live. Okay. So, nung nag-glorified, yan na yung sinabi niya, all power. So, ngayon ko lang napansin tong verse na to, na itong verse na to na all powers given unto me. Bakit sa resurrection lang, di ba? Ngayon ko lang naintindihan. Nung nasa Binondo pa ako, nagtataka ko dapat baptism, all powers given unto him na eh. Na-realize ko, hindi lahat. Hindi lahat. So, mas may leeway, mas may sariling desisyon si Kristo sa power na yan. As he has given him power over all flesh. No? Before, siyempre, sumusunod siya sa Ama. Pero, nung tinutukso siya ng Diablo, gawin mo ang bato tong tinapay, kaya niya yan eh. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Sinusubukan lang na siya ng Diyos. Kung abusuin niya yung kapangyarihan binigay sa kanya. So dito after resurrection. So, okay, type sa atin. Huwag kayo magre-relax until resurrection. Brother Ano F, sabi ko? yung Matthew 28:18, resurrection na ba yan? Matthew 28:18. Eh, paalis na siya. Hindi ko kasi binasa. Post-resurrection yun, di ba? Nung buhay, nung wala pang crucifixion, Brother F, sinasabi na rin niya ni Kristo. Ganito nga eh. Meron power binigay sa kanya nung baptism. Yan ang pinapakita ng verse. Sinasabi niya na ba sa mga disciple niya yung Great Commission niya? Hindi, iba yung Great Commission niya after resurrection and before. Yung before, wala nga maintindihan eh. Parang lukewarm pa sila eh. May ADHD mga disipulo eh.
'Di ba yung babaeng si Magdalena lang yung nakaintindi, mamamatay siya eh. Hindi sila nakafocus dun sa detalye. May sasabihin ako sa inyo. Um, Sabi ni Jerry, sino pa? Si Jerry lang ba o iba pa? O si Barlito? Kailangan ulit-ulitin nyo yung cassette tape para maintindihan nyo. Ako, syempre ganun din ako sa pakikinig ng tao. Ganun din ako sa pelikula. May mga bagay sa pelikula hindi mo nakukuha maliban inulit mo. Huwag muna kayo manood pag di kayo mature. So, ganun din dito. Ulit-ulitin nyo kasi hindi nyo kuha lahat. Lalakas ang sagap ninyo pag kayo nag-speak the word. Pag kayo ay nag-share, madali nyo maalala, malakas ang absorption nyo. So lahat tayo may problem sa absorption. May sinasabi na si Kristo before kamatayan niya, pero hindi na nakukuha. Pero inuulit niya yan sa after resurrection. At mas definido rito, mas nakukuha nila. So, merong pareho, may dagdag. May dagdag revelation dito. At ngayon, nadagdagan ako ngayon, itong 18, ito yung ebidensya sa tinuturo nating resurrection fullness eh. Iba yung fullness sa resurrection, fullness of the Godhead, bodily sa resurrection, dun sa baptism. Tingnan nyo itong Colossians 2:9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Bakit sinabing bodily? Yung katawan niya kasama sa may pagka-Diyos. So sa end time, baby pa lang may pagka-Diyos na yung katawan. Ano yung bodily? Ngayon lang natin mapansin yan. After resurrection yan. So dati ang paliwanag ko lang dito, baptism sa Jordan lang eh. O yung ibang end time mo, oneness. Yung oneness, syempre pagka-baby pa. Extreme oneness. Yung may abot sa River Jordan lang. So itong resurrection, sa tulong ni God, napansin ko. Itong resurrection, ito yung fullness. Yung baptism, halfway yan. Yung baby meron yan, pero hindi tulad sa paliwanag ng extreme oneness. Sa extreme oneness, baby pa lang, pati katawan, Diyos na eh. Diyos yung spirit, Diyos lang, Diyos Ama pa yung spirito sa loob. Yung katawan niya, Diyos din. Kung may ganyan magturo. Merong hindi ganyan magturo, tulad ni Jackson, noon, bago itong naka-River Jordan, hindi Diyos yung katawan, yak nga dyan lang. So merong extreme oneness na abot na yan. So, may ibang end time nakapulot yan. Si Maddox nakapulot kay Jackson na yung katawan di Diyos pero Espiritu sa loob Diyos. Parang bago sa kanila yan. Pero iba yung kay Gan dahil sa booklet ni Gan, yung tinitingnan yung picture, umabante si Jackson sa River Jordan. Siguro 1986 yan, 87, nag-start. Kinikwento ko lang yung story, no? O ngayon, nandito na tayo, 2026. Ang progressing ngayon, ang progressive ngayon natin ngayon 2026. Hindi lang nung 2026. 15 years ago na medyo nagka-ideya na ako eh. Pero hindi ko napansin yung yung mga verse na to. At 28:18, yung all power is given unto me in heaven and in earth. Susog yung verse na yan doon sa tinuturo natin na final stage ng graduation, yung tinatawag natin complete born again process. Ang complete born again process is resurrection. Kasi yung iba, dito pa lang tumanggap ka, born again ka na rin. Pero, nasa proseso ka. Pwede mo tawagin born again, pero yung proseso nag-start pa lang. Ang dulo niyan, resurrection. So, para kompleto yung turo, no? So, ang nagbigay din ng idea sa akin si Herbert W. Armstrong. Okay, verse 19 na tayo. Verse 19. Pakibasa yung verse 19. Sana hindi masyado matagal. 30 minutes kinain. Okay lang.
So ito, siguro Go pwede ye na kayo mag-share dito. therefore, and go ye Ito ba? therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Ayun yung sinabi ni Kristo. So, sino mag-share? Una muna yung iba, no? Si Ed, kung kaya mo, mauna ka na rin. Hindi mo i-share yung yung nakasulat sa verse. Yung turo natin diyan o turo ng mga oneness diyan o turo ng ibang end time diyan. O ano yung turo nila ano yung basic na turo diyan? Basic yan eh. O tungkol sa baptism. Mamaya na tayo yung nation. Ako magko-comment kay Jason diyan eh. Mamaya may ko-comment ako para kay Jason diyan, yung sa nation. Dito muna tayo sa baptism. Sige, sino mag-share? Mag-try kayo. O, tanong bulong Hello, Brother F. Sabi, sige. Nung mag-volunteer, may pagpapala mula sa Diyos. Brother Francis, Sige. Sige. sa baptism, sa ibang denomination, yung baptism na ginagawa nila is hindi, yun nga, yung pag binabanggit nila yung Father, Son, and the Holy Ghost. Yun yung parang purpose nila. Yung pagkakaintindi nila. Pag-baptize. Ulit-ulitin yung banggit ng Father, Son, Holy Ghost. Opo. Kaya nga, And then, Catholic Church, may pare, nagpe-pray, Father, Son, Holy Ghost eh. Sa atin naman, yan, no? Sige, sa atin. Sa atin naman, ang ginagawa naman natin is to maintindihan nila kung bakit sila binabaptize. Diba? In the name of Jesus Christ na iisang Diyos lang. Parang oneness yung paliwanag mo, pero okay lang. Ayun, parang oneness pala yun. Basta ganun yung other... Okay naman yun, ha? Pero hindi naman yan ang dyan. Parang extrapolation yan, spoken word yan. Ang focus natin, baptism name. Then pwede ba yung hindi rin dyan, related sa verse, yung the way nila mag-baptize, yung iba kasi winiwisik-wisik lang. Pwede mo i-share yung meaning ng saltang baptize. O, ano yung meaning ng saltang baptize? Tagalog lang, bautismo, pero ang tamang translation o nakalimot. Ano yung meaning ng baptize? Immersion. Baptism. Tama. Sa Tagalog, ilubog. Lubog. So, ito Greek and Latin lang to eh. Baptizing. Okay. So, kailan tagal lubog, no? Kasi merong nagsabi yung baptized in the spirit lang daw. Okay, mamaya kay Jason yan. O nga pala, meron akong comment sagutan kay Jason. Dapat tinag ko na kayo lahat ha. Kung di kayo natag, tanungin nyo sa magulang nyo, patag kayo. Nakita namin. Oo, nakita namin. Nag-review pa ako doon. Pag wala kayong pakialam dyan, wala kayong pakialam sa spiritual, sa Diyos. Spiritual, no? Kailangan may pakialam kayo dyan. Mag-effort kayo na magpabasa report dyan. Pag unawain nyo yung sagutan namin. So, balik tayo dito. Sa sinabi ni Bar Alan, hinihintay ko pa yung paliwanag ng end time or oneness dung sa name. Sino magpaliwanag? Simon. No, kawawa yung church natin. Try, Brother F. Try, Brother F. Ay, Ako Sige, muna. try. Nabasa ko lang Ayan. kay Jackson. According Okay. kay Jackson, oneness yon. So, yung Diyos is one person lang siya. Hindi siya tatlo. So, means titles lang yung Father, Son, Holy Spirit. Hindi siya separate person. Kailangan daw na gamitin is in the name of Jesus or Jesus name kasi si Jesus yung full expression of God. One God Great Commission. Ano ba yan? Opo, Great kay commission Jackson. niya nabasa Okay, ni parang oneness na magpaliwanag. Opo. O sige, ang gusto kong paliwanag, hindi na yung tungkol sa Godhead. Ako sa end time, sa end time. Sa end time, ako. Oh, Lord Jesus Christ, yung Lord, yun ang Father. Oneness. Yung Lord, yun ang Father. Yung Jesus, yun ang Son. Yung Father, Christ, Son, yun ang Holy Holy Ghost. Yan yung Father. Yung Lord, yun ang Father. Lord, Father. Yung Lord, yun ang Father. Yung Jesus, yung Son.
Yung Christ, yun ang Holy Ghost. Okay. Nagpipit yan sa Cyrianism. Bumaba yung Christ sa Jesus na tao kaya naging Jesus Christ. Pero Brother banggit F, ano ni bang Barbanum hinihintay yun, mo yung tanong mo ba kung anong paliwanag ng end time dyan? yung tamang paliwanag tungkol sa commission ng sa name. Ano? Malapit na Yung, si Barbanum kasi yung paliwanag niya Brother Francis sa akin, tungkol sa Ulit. name. Nasa Kumbaga, name ba? dapat nagre-review tayo para magpaliwanag. Eh. Hello. Ulit. Sige lang. Tanong bulong kayo sa bahay kung kunwari hindi kayo makakasagot. Hindi pa. So, tuloy na, Bar Alan. Siningit ko lang yan. Siningit ko lang na yung kapatiran magtanong bulong. Sige, Bar Alan. Hindi, sa akin kasi hindi about name. Yung sa baptize lang. Yung sa akin, sa baptize, yung explanation natin dyan. Hindi lang literal na nilulubog sa tubig, kundi mababaptize dapat tayo dun sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Okay, extrapolation yan. Parang encouragement message o spoken word. O sige, ang tanong ko, sino yung makakapaglatag, paliwanag, at dapat marunong kayo nito kasi dapat nagwi-witness na kayo sa labas. O rebuke na naman tayo ulit Ilang taon na kayo diyan sa church? So, iniiba natin tunay na church sa peking church. Ang tunay na church, hindi kayo barkadahan lang dyan. Ang tunay na church, lahat kayo kaya mag-share. You can be, itong babaw-babaw, ito yung pinaka-basic na, fakta So, sino lang yung nagsasalta dito? Bar Alan, yung nag-e-effort pa, hindi pa perfect, nag-e-effort lang. Si Mima, si Remy, si Jerry. So, nabansot tayo ng dating traditional ministry. So, kailangan maranasan, kailangan ma-set up kayo. Ibig sabihin, tinasabi ko na bilang magulang, ano yung mission nyo sa anak nyo? O bilang miyembro ng church, ano yung mission nyo sa church? O walang pakialam. O kailangan tulungan nyo na i-project tubig nyo na yung kapatiran. Buuin nyo na sila. Okay, wala nang magpapaliwanag tungkol sa name, yung tamang paliwanag. Yung tumbok sa name. magpapaliwanag pa, Brother F. Magpapaliwanag pa. Sige, go. Ay, Ano, tatagalan tayo. Gusto ko makuha nyo. sa iba kasi, yan ang baptism nila yung sa tatlo. Kasi yan daw mismo sinabing salita ni Kristo. Hindi nila sinusunod yung Acts 2:38 kasi sa apostles mas in-honor nila yung kung ano yung sinabi ni Kristo. Sa atin naman sa end times, ang natin, title lang yan, hindi siya yung pangalan. Kasi yung baptism ng ng apostles may pangalan na ni Kristo yun. So kung yan lang, kakapusing ka na. Yun yung sa atin. Ako. Pero maganda yung paliwanag, Remy, pero pwede pang ayusin. May feedback ka lang. O, Jerry. Ako, ang name na Jesus, pag binaptize ka sa name na Jesus, nabaptize ka sa name ng Father, Son, and Holy Ghost. Kasi yung name na Jesus ay minanang pangalan ng anak. At since ang Father and Holy Ghost ay ang union of Father and Son, so ang pangalan ng Holy Ghost din ay ang Jesus. So once na nabaptize ka, ulitin ko, sa name na Jesus, nabaptize ka sa name ng Father, Son, and Holy Ghost. Okay, mas pinakamaganda yung kay Bar Jerry, pero advance yan. No? Basic muna tayo. Paano nagwi-witness kayo sa labas? Nagwi-witness kayo sa Trinitarian. Ito yung approach. Subscribe kayo. Kopyahin nyo to at i-robot PM nyo sa iba. Ang name of the Father and of the Son of the Holy Ghost ay singular. Kaya name, singular. Ibig sabihin, abot ng oneness yan, dapat ginagamit natin yan. Hindi siya tatlo. Hindi siya names. Yan mga basic. Yung kinanti ni Bar Jerry, palang advance sa Godhead. Palang abot na natin yung Godhead yan. Pero pagkausap mo yung Trinitarian, di pa nila abot yung Godhead.
So dito ka magfo-focus sa name. Hindi ka nga magfo-focus nga sa isang Diyos lang. Oh. Dito, focus tayo sa name. At singular siya. Meron nga Trinitarian, tinatanggap nga itong mensahe na to eh. Singular ang name, kaya isa lang ang name, hindi yan tatlo. Hindi tatlong babanggit mo. So ano yung name na yan? Si Acts 2:38, Jesus. Advance na tayo. Ang kwento ni Bargeri, yung Father, Jesus, binigay ang pangalan sa Son. Yung Holy Ghost, kung Father lang, Jesus din yan. Pero kung yung Son kasama sa Holy Ghost, Jesus din ang pangalan, isa pa rin ang name. Ibang topic na to para na to sa Spiritualism, yung Lord Jesus Christ. Yung Lord ay hindi pangalan. Title yan eh. Yung Christ, hindi rin yan pangalan. Kung pipilit mo, hiwalay, Lord Jesus. Tatlong pangalan. Pangalan ng Ama, Lord. Pangalan ng Anak, Jesus. Pangalan ng Holy Ghost, Christ. Pang ano lang yan, pang encouragement lang yan. Hindi yan, ganyan talaga ang tunay na paliwanag. Ang iisa lang ang pangalan, sabi sa Acts 4:12. Isang pangalan lang binigay, pasilong ng langit. Hindi yung Lord pangalan, yung Christ hindi yan pangalan. Yung Jesus yan ang pangalan. Yung Jesus Christ, yung saltang Christ, hindi yan apelido. Yung Christ, kung tatagalogin mo, yung pinahiran. Yung Jesus na pinahiran. Kasi maraming Jesus. May Jesus na Barbero. May Jesus na Barabas. Okay. Yan yung basic hanggang advanced. Pero hindi tayo pwede magtagal dito eh. Pero, review lang, no? Review nyo. Ibig sabihin, hindi kayo nag-share. Hindi nyo na alam ang turo. Anong fellowship natin? Sosyalan. Kayo masasaktan. Tanungin nyo yung anak nyo, kung kaya niya ipaliwanag, then magising ka, more than 10 years na, lumaki na sa church. Hindi pa kaya i-share to. Kasi hindi nag-witness sa labas. So, ihabol nyo. Mag-witness na kayo. Pag hindi kayo nag-witness, patay ang church natin. Pag hindi kayo nag-witness, patay ang church. Kasi napaka-basic nito. Ito yung unang-unang aral. Panahon pa lang ng oneness, na-reveal na to. Tapos, napaka-basic. Ibig sabihin nyo, samahan natin, barkadahan lang. Barkadahan lang. So, kailangan lumampas na tayo sa barkadahan. Hindi ako bawal sa barkadahan. Pero pag hanggang diyan ka lang, nagiging Diyos-Diyosan yan. Nangyari sa ibang church yan. Kaya mahalaga yung pagkabiran, mahalaga yung 2B, mahalaga yung offensive, yung aggressive. Mahalaga yung setup. Hindi biro yung setup, hindi yung bonus. So, ano sabi niya? Teach all nations. Sumusunod ba kayo dyan? Are you teaching all nations? Sumusunod ba kayo sa Great Commission? O, dito na kay Jason. So, kung nakikinig si Jason, pwede ka mag-comment. Pero kung i-PM nyo na lang kay Jason to. Sino yung tuturuan? All nations. Alam mo yung nations? Hindi lang Israel yan. Baka ang ibig niya sabihin, lahat ng mga Hudyo nasa iba-ibang bansa. Mali. Nations yan eh. Katulad sa Revelation 7, iba't ibang lahi, iba't ibang wika. Iba't ibang tribo. All nations. So, kailangan hindi to pang Hudyo lang kasi syempre may turo yung katulad niyan, ang term niya sa sarili niya, rightly dividing. Pang Hudyo lang yan, pang Hudyo lang yan. Yung all nations, Hudyo ba yan? Hindi lang yan Hudyo. At hindi lang yung mga Hudyong nakatira sa nations. Nations yan eh. Hindi yung teach all Hudyo sa mga nations. They teach all nations. All nations yan. Okay, sana kaya pag-aralan nyo paano nyo baliin yung turo ng Trinitarian na bigkasin ng Ama at Anak Espiritu Santo. So sabi ko nga kay Bar Alan, paano mag-pray yung Katoliko? Di ba? In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Pati yung prayer nila sa ibang bagay, nawala in Jesus' name eh. Naging Father, Son, Holy Ghost. So, sana liripin yan. Ulitin ko, dito pa lang sa talata na, rebuke na to sa inyo.
teach all nations. Nagtiteach ba kayo? Kung hindi kayo nagtiteach, o gawin nyo lang yan. Ibig sabihin, maging tunay kayong disipulo. Hindi kayo spoon feeding listener lang. Hindi pwedeng habang buhay, baby kayo o baguhan. 20 na tayo. Verse 20. Naka-1 oras na halos. O sige, Teaching, comment kayo dito. Sige. teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. O, sino mag-comment? Dali. Yung ayaw mag-comment, dapat inunahan nyo si Remy magbasa para may pagpapala kayo sa Diyos. So, wag mahiya, Sister Ruth. Jasmine, ako nasaan si Jasmine? Hindi naman yan. More Magdadahilan Francis. O, si Bar Alam. Sige. Yung sa atin, explanation naman dyan. Diba sa atin, yung teaching them. Diba? So, ano? Be progressive. Sa Tagalog Teaching them. English. Teaching them. Hindi, Yung sa atin, nahirapan ako. Sige, observe all things. English ulit. Yung observe all things, parang ano to yung ina-apply natin dito yung characteristic ng pagiging Berean. O, Yung tama. para sa akin. Ang Berean, isikapin mo magawa lahat. Pero mas malalim pa sa Berean. Ano? Another word bukod sa Berean. Ang Berean, syempre, ikaw yung personal ka naglilingkod eh. Repentance. Ito yung tanong ko sa inyo. Sagutin nyo to. Ano yung term natin dito sa teaching them? So, you observe all things, Berean ka. Pero yung teaching them, hindi ko na sabihin yung sagot. So, ano yung term natin sa araw-araw na class natin? Ano yan? May instruction yan eh. May reckoning dyan eh. Ano yung tawag natin dyan? Pag tinuturo mo yung pag-o-observe, Instruct deacon. sino yung isa pa? Sino yung isa pa? May instruction na. Yung hukom mo. Instruction. Hukom ang term natin. Bakit hukom ang term natin? Judgment. Kasi yun ang nagbibigay ng instruction. So teaching them to observe all things. Hindi nyo napansin sa Great Commission na to, may hukom ministry. May hukom ministry. Siyempre pipilit niya, pang Hudyo lang yan. Whether Gentiles, meron nga instruction anong gagawin mo eh. May communion nga doon sa Corinto na pang Gentile eh. Siyempre sasabihin niya, ang Passover communion pang Hudyo lang yan. Hindi, pang Gentile nga yan sa Corinto eh. Ito, teaching all nations, di ba? Whatsoever I've commanded you. May doctrinal, may instruction din. Hindi lang yan doctrinal head knowledge. May gagawin ka. Isa na dyan, speak the word. Isa na yung pagsasaliksik. Isa na yung train. Marami, napakarami. Pero unti-unti. Sabi, puro ka naman works eh. Ito yung works of faith. Kung ito ay progressive na pinapagawa ni Kristo. So, I hope makita nyo to. Dito pala sa Great Commission, sa Matthew, hukom na yan. Kahit sa ibang book, may hukom din dyan. Yung patawaran mo sa kanilang kasalanan. O mamaya. So, hindi lang pala to baptism, no? Diba? He commanded them to be baptized. May hukom dito. Yung sinabi ni Pedro, mangagsisi kayo sa Acts 2:38. Mangagsisi kayo. Hukom yan. Mangagsisi saan? Na hindi nyo inalam. Diba? Let all the house, ano ba yung Tagalog translation? Nilayin nyo nga. Pakatalastasin ang buong angkan ni Israel. Yan. Let all the house of Israel know. Instruction yan. Tapos, tanong na lang nagkasala, what shall we do? Na ipako na namin sa krus eh. Repent. Repent from what? Na hindi nyo inalam. Sa kamangmangan,
Type natin sa atin. May tapat tayong ginagawa ayo sa kamangmangan. Yan yung sariling diskarte. Apply natin sa sarili natin. Pakinabangan natin yung verse para sa sarili natin. Hindi lang to historical. Hindi lang to tungkol sa baptism. Tungkol na to sa buhay natin. Marami ba tayong sariling diskarte? Yan din yung kamangmangan. Magsisi ka sa kamangmangan. Yan yung Acts 2:38 o Act 2 o yung repent dyan. Acts 17:30 rin yan eh. Kunwari mid-Acts si Brother Jason. Dapat Acts 17:30 konektado na yung repent na yan. Sabi mo, Hudyo pa rin yan. Kahit hintil dapat magsisi. Sa kamangmangan. So, kasama na yung progressive revelation sa kamangmangan na dapat mong alamin. Pag nag-progress ang mensahe ng Diyos, kailan mag-progress ka? O, review ulit. Kung lumang-luma na, hindi nyo pa naituturo, hindi nyo pa alam ituro. Hindi talaga tayo nagpa-progress. Nadadaya tayo dahil masaya ang fellowship, masaya yung tugtugan. Huwag kayo padaya dun. Huwag kayo palansi. Pag wala kayong word, hindi kayo, paano mo malaman meron kang word dahil nag-spoon feed ka? Kung baby ka, pero kung hindi ka na baby, dapat di ka habang buhay baby. Dapat nag-share ka na. Nagko-content for the faith ka na. Yan ang patunay. So mga magulang, i-arrange nyo sa anak nyo, may content. Sister Remy, arrange mo kayo, may content. Huwag ka parang kumpiyansa, okay lang wala. Traditional minded yan. Okay lang wala, basta ligtas na kami. Hindi ganun. Pag hindi kayo parang hindi kayo nakakain ng tunay na nutrition. Parang hindi kayo puro junk foods lang yung kinakain. Okay? So, kailangan makarating kayo dyan. Okay, dito na tayo sa pangalawang statement. Volunteer, sino magbabasa? Sana kung sino pa dyan, JP David, Jim. Kevin bilisan natin. Okay, volunteer, Jezreel. I am Okay. with you always, even unto the end of the world. Yun ba? Amen. Yan, Okay, binasa na ni Remy. Actually, may pagpapala si Remy, spiritual. Meron din material, pero spiritual ang pinakamahalaga eh. Pero kailangan makarating ka dun sa tamang standard, no? Na matubi ang anak. So, yung iba, kung malayo-layo pa kayo, magtanong bulong lang kayo sa pamilya nyo para makahabol. Sino yung mag-share ng dito? Merong Godhead dito eh. Meron ding church age. Ano ba yung ibig sabihin at the end of the world? Sa original Greek, unto the end of the age. I am with you always. Sino mag-share kahit Godhead? Holy Spirit din. Jesus Christ in the form of the Holy Spirit. Sino? Examine your heart, Okay lang kung si Alan lang, tsaka si Remy lang. Pero sikapin nyo, magtanong bulong kayo sa pamilya nyo. Pag nabaptize tayo ng tama, tsaka sa yun nga, may name ni Jesus Christ, mananahan din sa atin si Kristo, tsaka yung Diyos, katulad ng pananahan ng Diyos kay Kristo noon sa River Jordan. And then, kung susundin natin yung unang part ng passage dyan, di rin tayo iiwan ng Diyos at saka ni Kristo hanggang dulo. Basta sumunod lang tayo. Di ko alam paano lalagay Godhead yun eh. Basta ang pagkakaintindi ko lang dyan. Pero yung ibang mong nasabi kasi advanced understanding natin yan. Kunwari nag-share tayo sa Trinitarian. I am with you always. Si Kristo kasama natin, hindi vicariously sa salita. Literally kasama natin si Kristo. Saan yung Holy Ghost? Walang nakapansin, no? Godhead, Kasi Holy yung Ghost. iba, brother, pag nagtuturo kapag ka nananampalataya ka kay Kristo, kasama mo na din daw si Kristo sa buhay mo eh. Parang may Symbolic mo yan. Diyos may Diyos. Tama, hindi naman mali yan. Kasama mo si Kristo sa kanyang salita, sa kanyang adikain, hindi mali yan. Pero kulang yan. Yung literally, si Kristo kasama mo. Si Kristo na nananahan sa puso mo. Literally. Galatians 4:6, di ba?
He sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Si Kristo, in our hearts, crying, Abba, Father. Sino yung sumisigaw ng Abba? Ama? Hindi, yung anak yan. O namamagitan daw yung Espiritu Santo. Para yan sa mga dati kong kasamaan. Na wala raw si Kristo sa Holy Spirit. Hindi puro lahat metaphorical. Puro lahat symbolical. Vicarious lang. Hindi lang yan vicarious. Hebrews 1:2. Sa huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung makita niyo si Kristo dun sa illustration, no? Nasa gitna ng church ages naglalakad. Ibig sabihin, sumasa atin siya. Oh. Sumasa atin siya. Kaya yung naging tulay ng Diyos para pag-isa sa atin, makabautismo sa atin, makapagselyo sa atin. Hindi didirekta ang Diyos sa atin. Kasi bakit kailangan pa niya si Kristo kung kaya niya dumirekta? Lumantipan pa. So, si Kristo ang ginamit niya para maging tulay. I am the way. So, yung way, I am the way to the Father. Hindi lang yan, may password siyang binigay. Alam mo yung password, hindi naman siya in bold. Parang ginamit mo lang yung password niya. So, ito. I am the way, the truth, and the life. Literally. Teka, PM lang ako kay Bar Jason. Maganda paksa. Iba-iba kasi. Pasok siya dito. Sana nakikinig din siya doon. Doon Kasi- niya lang ata pinapanood sa serye. That mag-interact siya Hindi, dito. sabi ko po, sabi niya maikli lang daw oras niya. Oh. Pero sabi ko kahit makinig ka na lang, no? Kahit magtanong ka na lang. Okay, tuloy tayo. Maikli nga talaga oras natin eh. Parang daming topic ito, hitik na hitik. Ito dito nung sa Great Commission, hindi pa to yung mga nangyari sa buhay after resurrection. Hitik na hitik sa Revelation to. Hindi lang yung topic niya, baka inisip lang niya yung mga topic niya tungkol sa Hudyo o hindi Hudyo eh. Pero maraming topic dito, may Godhead, may hukom, no? Okay. So, tuloy tayo. Teka, iba na yata to. I am the way, the truth, the life. No man cometh to the Father but by me. So, ibig sabihin, balik tayo dun sa Matthew 28. 20 na tayo. I am with you always. Si Kristo kasama na. Hebrews 1:2. Si Kristo ba literal ang nagsalita sa atin? Vicariously na naman, in behalf. Gagawin mo lahat ng mga talata niyan, puro metaphorical. In behalf. O, in-endorso na kita. Dumirekta ka na sa Ama, in-endorso ka. Sabihin mo lang yung pangalan ko. Ganyan ba yan? O si Kristo talaga yung sasama sa atin sa Ama. Okay, mag-decide. Alin yung biblical? Siya yung magdadala sa Kaya magdadala. Kaya tatamahin God is yung mga kadati kong kasamahan, sana maka-witness kayo doon. Nalungkot ako pag kahit dati kong kasamahan, hindi nyo ma-witnessan. Naging INC na INC sila eh. Na wala yung anak sa huli ko. Sana kaya nyo mag-witness. Hindi lang sa kapwa kong kasama naging Unitarian. Dating kasamaan. Kahit mga Trinity tsaka Oneness, pwede nyo witnessan yan. Kahit mga saksi ni Jehovah. I am with you always. Ano yung last, no? Till the end of the age. Ano yun? End of the world. End of the age. Pinag-uusapan ni Kristo ano? Okay, gusto ko i-ano kay Gabrola to. Unto the end of the world. Ang kasama ba niya Hudyo lang? Hudyo lang ba sinasama niya? Actually, nagsarado ngayong Hudyo eh. For 2,000 years, almost 2,000 years, ang Hudyo nagsarado. Ang kasama ba ni Kristo mga Hudyo lang? Actually, ang kabuuan ng Hudyo nagsarado. Paanong kasama niya o kayo hanggang sa dulo ng panahon? Ang tamang wording sa Hudyo, babalikan ko kayo sa dulo ng panahon. Romans 11. na po.
I-PM nyo kay Jason to para itong scribe nyo. No? Of course, scribe nyo sa timeline nyo, pero PM nyo nun kay Jason to. Parang marinig na lang niya itong nasabi ko. I am with you always. Kung Hudyo lang yan, edi hindi niya iniwanan ng Hudyo. Parang Kristiyano rin, di ba? Hindi, nabulag nga yung Hudyo nag-reject nga Babalikan na lang niya sa dulo ng panahon. So, pwede ba maligtas ang Hudyo kahit hindi tinanggap ni Kristo? Baka yun ang ibig niya sabihin. 15, souls under the altar. O yan, tanong nyo kay Jason yan ha. Okay, iba na tayo. Mark na tayo. Nanonood daw si Jason Garbrola dito, hindi siya makapasok sa Discord. O sige, magba-brown out dito, mapuputol ako, kayo magpatuloy. Kayo magpatuloy kasi pumukutitap na yung ilaw. Kasi magpapalit na sila ng generator. So kung nawala ako, kayo magpatuloy ha. Huwag niyo pa ba? Okay, dito na sa Marcos. Sana mahaba-habang oras, no? Parang debate. Hindi debate, discussion lang ba? Labasan ng comment. O ito yung, hindi, ito kasi yung paliwanag ko. Mapuputol na. Narinig niyo pa ba ako? Hello? Big brother. Nawala na ata siya. Nawala na siya. Hello po, nawala po ata si Brother F. Ipagpatuloy daw. Pa. Nasaan ba siya nag-stop? Anong sinabi ni Brother Pablo? Kung para sa Hudyo daw yung babalikan yung kasama ko kayo, hindi daw yun para sa Hudyo kasi kung para sa Hudyo daw is ang dapat sabihin ni Kristo is babalikan ko kayo sa dulo ng panahon. Kasi nagsarado yung mga Hudyo. Itanong daw yun. Oo, kasi tinanong niya kanina kung ano ba yun? Mga Hudyo lang ba ang sasamahan ni Kristo? Kung di ba kasama yung mga Gentiles doon kasi may nagtuturo na Hudyo lang daw. Nagsarado nga yung mga Hudyo. O sige, tuloy na yung sa mga nakakaan. Alam. Pa, Brother Menan, Brother Ang Jerry. sagot ko diyan, mapapansin nyo, buksan nyo yung talata ng 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 14 to 17. Basahin. O, lahat magbuklat. 1 Corinthians, kasi ang paniniwala ni Jason, at marami nagtuturo nito kahit si Eli Soriano. Hindi na... Jerry, anong verse? 1 1 Corinthians? Corinthians 1, 14 to 17. O, 1:14 to 17. Basa. Tingnan nyo mabuti ha. Iyan ang ebidensya ko kanina ang sinagot ko. Hello. Basa na. Basa. I thank you, God, that I have baptized none of you, but Christus and Gaius. Gaius. Tuloy. Sige, Mima. Tuloy mo. Lest Si any Joseph, should Bembe, pagkasay mo. baptized Lagyan mo in naman my yung own name. ano. Wala naman lang 1 Corinthians na nilagay mo dyan. 15 lang. 1 Corinthians 1, chapter 1, verse 14 to 17. 1 Corinthians chapter 1. Ang sinasabi niya ni Pablo, binautismuhan niya si Gaius saka si Crispus, pati yung family ni Estephanas. Mga Gentiles, mga Greeks yan sila. Sa paniniwala kasi ni Jason Garbrola,
para lamang sa mga Hudyo yan, utos ni Kristo. So, si Pablo, hindi naman inutos ni Pablo yan eh. So, wag mo raw sa gagawin, hindi naman inutos eh. Pero ginawa ni Pablo, ginawa niya at siya sumunod talaga kay Kristo. Nagbautismo siya. So, isa yan. Kahit siya si Len Soriano, ganyan ang kanyang stand. So, ang mga, at si Pablo, naniniwala si Brother Jason, na nag-umpisa ang body of Christ nang magturo na si Pablo. Convert niya sila Gaius at Crispus at saka yung Stephanas family. Matatawag ba yan na hindi yan body of Christ? At saka yung bautismo ba niya, tsamba-tsamba lang ang magbautismo siya. Bagamat nakalagay doon sa talata, pag binasa nyo, sa 18 yata ito, sabi niya ganon, na hindi ako sinugo para nagbautismo ako, pero hindi ako sinugo para magbautismo, kundi mag-preach. Yan ang ginagamit nilang talata at ni Eli Soriano. Pero nagbautismo siya. So, may bautismo rin kahit hindi. Okay, Okay. i-connecta natin sa Great Commission kasi hindi pwedeng maging topic yung yung ganung unawa. Nasagi lang yan. Dahil may babanggiting nga bautismo dun sa Great Commission. Marcos, buksan na natin sa Marcos. 16:16. Buksan mo, boy. Anong ginagawa mo? Focus muna dyan dahil binanggit mo na yung bautismo. Although, yung Great Commission, di lang yan 16:16. Dito lang tayo muna focus. Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Wala ba Tagalog to yun? English yun yung sermon. Sumampalataya at mabautismo at maliligtas. Okay. Lagi ako singit ng dapat yung gawin kasi ito yung instruction nyo para maselyuhan kayo . Yung ginagawa ni Remy, kahit tagabasa lang siya, nagtatanong siya, nag-o-opinion siya, kailangan yung gawin. Ibig sabihin, kayong di nagsasalita, kailangan ma-overcome nyo yung laman nyo. Na huwag kayo mahiya magsalita. Okay? Kumbaga, syempre, bigayan naman yung salita natin . Kumbaga, hindi lang tatlo dapat, lahat kayo mag-participate. Nagpaliwanag naman si Brother Jerry, Brother F nung nawala ka. Oo nga, tama yan. Hindi lang yung nawala ako . Ang sinasabi ko kahit nandito ako, gayahin nyo si Remy. Yet, gayahin mo si Remy. Gayahin nyo si Mima. Kasi yung iba nahihiya na magsalita . Gusto ko lang i-point out to. Kahit hindi to ang topic natin. Kasi kailangan nyo to. Kung hindi kayo nagsasalita, paurong. Kumbaga sa sakit, palala ang sakit. Pa-backslide, pa-deteriorate yan. Spiritually, naaabala na kayo sa ibang bagay. Nakafocus na kayo sa ibang bagay. Hindi na, binanggit ko kanina si Alan, si Jerry, si Mima, si Remy. Yun lang yung nagsasalita. So, subukan nyo magsalita. Kunwari, hindi pa sanay magsalita ng anak nyo. Itanong bulong nyo sa bahay. Yung tanong bulong nyo sa bahay, tulong yan. Kaya paulit-ulit ako dito, pagpasensya nyo ako. Mahal ko kayo . Yung tanong bulong nyo sa bahay, stepping stone yan na yung anak nyo, mag-anak nyo, pamangkin nyo, apo ninyo, ay gumaling spiritually. Hindi magaling ng tao . Gumaling sa sakit. May sakit yan. Magising kayo na may spiritual na lukewarmness yan. Galing sa libangan ng mundo yan. Kaya walang gana magsalita yan pagdating sa Diyos. So i-break nyo ang ice. Jerry family, ang dami nyo dyan. Kahit pares-pares kayo, tanong bulong.
i-break ninyo yung lukewarmness. I-break ninyo yung lukewarmness. Bago pa maging Nicolaitan spirit yan. Nicolaitan spirit, naging doktrina na hindi mo, kung desisyon ko wag magsalta, malalangit pa rin ako. Turo ng mga mampulang apostol yan eh. Pero, hindi desisyon nyo yung masusunod. Magpasakop kayo sa kalooban ng Diyos. Magsalita kayo. Ang kalooban ng Diyos, makapag-share nga kayo. So dito, interaction pa lang, opinion na. Tagabasa lang kayo. Nagtatanong lang kayo. Okay? So, it doesn't matter kung mega church o hindi. Basta hindi kayo nagsasalita. Nadadaya na lang katulad sa mega church na okay lang ako. Hindi kayo okay. Ang anak niyo hindi nagsasalita, hindi yan okay. Progressive tayo, kaya pinapansin natin yun. Okay, nandito na tayo sa baptism, no? Nag-comment si Jerry sa baptism. Okay lang kasi meron dito talatang baptism. Sino magko-comment dito? Papaliwanag ko lang yung paliwanag ng denomination sa akin. Kasi ang turo ng denomination, hindi mo kailangan magpabautismo, maligtas ka na. Yan yung narinig ko saan? Nung nasa Mapua ako, nasa up na ako dun sa school. So, Diyos ang may gawa na ma-set up ako contingency measure sa school. Na-revive ako kahit iba-ibang denomination ko ba. Lumalim pa ako sa turo ng aming pastor sa end time. So yan ang dapat yung hanapin pag nagpunta rin lang kayo sa ordinaryong school. Urgent yan. Pag hindi nahabol ng magulang. Material lang ang habol nyo sa mundo. Yan dapat ang habol nyo. O ito, sabi sa akin ito, hindi nakakaligtas ang bautismo. Kasi, pag hindi ka nanampalataya, hindi niya sinabing hindi ka nanampalataya, hindi ka na bautismoan. Sabi lang niya, hindi ka nanampalataya, hindi ka maliligtas. Andito, verse 16. Ang hindi sumasabatay ay parurusahan. So wala raw sinabing ang hindi sumampalataya at hindi na bautismuhan. Kaya hindi mo na raw kailangan magpabautismo. Kasi sampalataya lang kailangan, ligtas ka na. Sino yung makakasagot dyan? Makaka-encounter rin kayong ganyan. Kala nyo si Jason lang yung nagtuturo, hindi na kailangan ng bautismo. Yung evangelicals, ganyan. Tanggap lang kay Kristo, ligtas na eh. Yung bukang bibig Bukang bibig tanggap kay Kristo, ligtas na eh. Bar Francis. Mas mabuti pa din yung baptismohan ka kaysa wala. Hindi, paano nyo sasagutin? May sagot dyan. Ine-exam ko lang kayo. Parang intriga. Ito. Paano nyo sagutin yan? O try lang. Ako po. Kapag Try, sige. sumasampalataya ka, ang gawa mo is yung gawa ni Kristo, saka yung nilalaman ng Bible, saka may hunger ka na alamin yung mensahe niya kasi nga sumasampalataya ka. Sige, apologetics yan. Sa akin naman, Bar Francis, Ikaw. ilang kung sinusunod talaga si Kristo, dapat hindi ka namimili. Dapat lahat sinusunod mo. Even yung sa pagbabaptize. Para may exempt ng bautismo, no? Okay, tama rin yan. Okay, meron matindi dito eh. So, wala na, no? Wala na. Okay, salamat na nag-try, no? Ito yung scribe nyo yung sagot. Yung na-scribe na sagot, hanap kayo ng evangelicals na, sharean. Dalawang requirement. Ha? Dalawang requirement. Kailangan kang manampalataya at kailangan kang magpabautismo. Ngayon, kung talagang ikaw ay sumasampalataya, magpapabautismo ka. Sagutin mo to. Bakit sabi niya ang hindi sumampalataya? Hindi maligtas. Hindi niya sinabi raw na hindi niya sinabi ang hindi sumampalataya at hindi nagpabautismo. Bakit? Bahagi ng pagsampalataya, yung pagpapabautismo, yung utos. Nag-utos na magpabautismo eh. Tama yung sagot mo. Pero related dyan yung paliwanag ko, no? Okay, ito na yung paliwanag. Kasi kung Try mo tunay na. kang
Kasi kung tunay kang sumasampalataya, magpapabautismo ka. Pag hindi ka nagpabautismo, ibig sabihin hindi ka sumasampalataya talaga. Related kay Bargery, sagot mo, tama yan. Okay. Ano, Brother Malapit F, na tayo. ipabalikin mo sila, ipabasa mo sa kanila yung mismo nakasulat sa scripture. O mas absolute ba yung sinasabi nila kaysa sa nakasulat? Ang paliwanag nila ganito, hindi mahalaga ang bautismo kasi ang mahalaga lang sumampalataya. Alam mo yung part literature yan. O sige, Bar Jose. Palagay na, magpabaptize. lang, hindi yung sapat kasi sabi doon, faith with Christ. Pag sinabing faith with Christ, dugtong mo yan, may mga utos din si Kristo eh. Yun yung works, di ba? Tama yung Brother sabi F, mo. diba, Connectado sabi yun kay naman ni Jeremy. Cristo, sabi ni Cristo magpabautismo, hindi nga lang pangalan niya yung sinabi niya. O, iba pa yung pangalan, no? Yung bigkas ng pangalan. Okay. Mamaya, may ito ang talata, may Sabi ni pangalan Cristo talaga niya. magpabautismo. O, sige. O, sana si Ed makasagot din. So, anong ginagawa mo? Gayahin na lang. Pinapasabi ni Ed yung. Oo. So, Ayaw niya kasi magsalita. hindi, syempre, training to. Try lang, no? Ibig sabihin, parang sa school din eh. Pipilitin ka rin magsalita ron eh. Sa trabaho, pipilitin ka rin magsalita. Di ba? Okay. So, Sige. kahit na swimming, mapipilitin ka magsalita eh. Hindi pwedeng tahimik ka lang eh. So, ganito. Ito yung sagot. So, tama yung sinabi ni Jerry, Nima, at yung iba pa. Ito yung shortcut ba? Shortcut. Hindi na sinulat ang hindi sumampalataya, hindi na bautismuhan. Kasi walang kwenta ang bautismo kung hindi ka sumampalataya. So, tama yung paliwanag ni Bar Jose, Bar Jerry, Bar Nima. Yung bautismo ay bunga ng pananampalataya. So pag ikaw ay sumampalataya, susunod ka sa pinapagawa. Di ba? Oo. Bangitin ko ulit Tama. Bar Jason. Kung inisip mo, Hudyo lang to, kanina all nations eh. All nations. Hindi mo pwedeng takasan yung all nations. Hindi niya sinabi Hudyo in all nations. Hudyo nations lang. O balik tayo. Para lang to sa evangelicals. Hindi na kailangan ng bautismo. Pag ikaw ay hindi sumampalataya, automatic na yung bautismo walang kwenta. Bakit pa sasabihin ang hindi nananampalataya at hindi na bautismo? Kasi yung bautismo konektado sa pananampalataya. Hindi na niya kailangan banggitin yung bautismo. Doon pa lang sa unang requirement, bagsak na. Wala nang kwenta yung pangalawang requirement. Yung pangalawang requirement, gumagana lang yan kung tunay kang sumampalataya. So, hindi tama yung statement, sumampalataya at mabautismuhan. Kailangan mo magpabautismo. Kaya siguro sinabi ni Marcos to, merong tao talagang ayaw magpabautismo. Di ba? Sumampalataya lang. Tama yung sabi ni Jose. Ang tunay na pananampalataya may gawa. Yung gawa ng pananampalataya, isa dyan yung bautismo. Okay. Baka sabihin naman yung Santiago, pang Hudyo lang yan. Okay. So, pero ang Marcos, hindi lang yan 16. Bilisan natin. Pa-part 2 pa ba tayo dito? Umpisa natin sa unang talata ng Commission, the Great Commission. Sana makahabol. Okay, Mark 16. Verse 1 pa yata yung Great Commission, di ba? Share mula verse 1. Ano ba yung nakalagay kay Jack's Pet Cartoon? Mula ba verse 1 yan? Post-resurrection events to eh. Magmamadali rin tayo last. Mark 16:14 to 18.
O 14 to 18 lang. Kaya nga magandang paglago ng inyong anak. Banggitin ko na mga magulang ha. Kung inutusan ninyong inyong anak na buksan sa Bible yung parting Great Commission, edi mapipilitan sila mag-isip, ano ba yung Great Commission? Hindi yan basta post-resurrection event lang na nangyari after resurrection. Specific to sa Great Commission. So, sa Great Commission, Brother, di lang natin may tanong ako, brother. apat na May Gospels tanong ako. may Great Commission. So, mapipilitan sila hanapin sa Bible. Si Jackson, nilagay na lang niya sa drawing. O, tanong na, Bar Jose. Ngayon, kung ang paniwala ni Brother Jason na sa mga apostol lang yun, di ba patay na yung mga apostol? Paano yung mga Hudyo? Sino mag-bautismo sa kanila kung exclusive lang sa mga apostol yun? Ay, isa pa yan, no? Mapuputo lang Hudyo eh. Romans 11. So, yung sinabi ng Kristo hindi matutupad, teaching all nations. Ipo-convert ba ng Hudyo ang all nations? Hindi nga nila na-convert eh. Galit nga sa kanila yung all nations. Pinag-uusig na yung mga Hudyo eh. Kung paano pinag-uusig ng Kristiyano, pinag-uusig din yung mga Hudyo. It doesn't mean ligtas yung Hudyo dahil inusig lang sila. Pinapalo sila ng Diyos. So, hindi sila nakakabautismo. Iba yung bautismo ng Hudyo eh. Ang bautismo ng Hudyo, hindi yung bautismo ni Kristo. So, meron bang grupo ng mga Hudyo? Naniwala kay Kristo. Sa loob ng church ages, halos nawala yan. Tawagin natin Messianic. Messianic group. Yung Judeo-Christian, yan ang terminology ko. Yung naniniwala sa kautusan, naniniwala rin kay Kristo. Yung grupo niyan, paubos, pawala. Talikpikin nyo. So, hindi nga sila kumalat eh. Nanguntay sila ng nanguntay hanggang ang natira na lang Gentile church. So, hindi natupad yan. Kung pang-Hudyo lang yan. Pero hindi yan pang-Hudyo eh. Gentile na ang nagmana nung continuation. Pero hindi, of course, hindi kingdom. May konting tama si Jason doon sa kingdom. Ang Gentiles, hindi kingdom on earth ang habol nila. Nakakadaya lang sa Katolik kasi parang kingdom on earth. Meron ka another topic dyan, yung superpower. Pinomen ko kung titignan nyo. Pag yung Katoliko naging parang kingdom of earth, meron tayong tinatawag na amillennialism. Naturo ni Luis yan. Wait lang. Parang yung kingdom nasa lupa na. Nangyari na. Hindi pwede mo apply yung Katoliko, yung kingdom on earth. Pero yan yung tama ni Jason sa parting ang Gentiles, walang kingdom on earth. Kingdom of heaven yan. Sa millennium, magsasabay ang Gentile at Hudyo dun sa kingdom na yan. At millennial kingdom yan. Kahit na Revelation period, wala pa yan eh. Pero yung message of the kingdom, meron bang message, gospel of the kingdom yung Gentile at yung Hudyo? Gentile lang may dala ng gospel of the kingdom kasi nawala ang Hudyo eh. Pero ang Gentile message sa kingdom, hindi yung ngayon, hindi yung lupa, hindi yung Katoliko. Hindi amillennialism. Ang message ng Gentile sa gospel of the kingdom, ibabalik din sa Hudyo at magkakaroon ng pamumuno sa lupa. Kasama ang Gentile bride church yan. Sa glorified body, mamumuno sa millennium. So, gospel of the kingdom na yan. Kaya nga may term sa Corinto, di ba? The kingdom of God is righteousness, peace in the Holy Ghost. Oh, hiwalay ba yung Gentile dyan? Okay. Kaya maubos natin to. Baka mag-part 2 tayo, no? Kayo magboto kung gusto nyo part 2. Pero ganda nga ng paksa to eh. Okay. Nasa 14 to 18, di ba? Hindi naman ganun kahaba. Hindi man start sa verse 1. O sige, ito, susug na naman to sa Matthew 28. Pakibasa nga. Iba naman, no? Like ko naisip si Sina pag nakita ko si yung batang Ani. Iba naman. Pasalitain nyo naman. Kirot ba to? Okay, go.
And he said unto them, Go ye unto the world, and preach the gospel and to every creature. Oo. Hudyo lang ba yan? Kayo sumagot. Ruth, ikaw sumagot. Hudyo lang ba yan? Hindi. Lahat. Lahat ng creature eh. Sister Jerry, Ami, ang tanong bulong ng mga bata dyan, no? Hindi sila nakikinig. So, Hindi okay lang siya lang mute, pero panghudyo. tanong bulong nyo, yung mga bata. Okay. Kailangan makafocus. Parang school din yan eh. Kailangan makafocus. Pero mas mahalaga pa to sa school. Tignan mo to, oh. Maganda to tanong kay Jason. Pag sinabing every creature ba, of course sabi niya, bakit? Bakit ba hayop, ipreachan mo? Hindi, every creature, siyempre, lahat ng pwede mong pagpreachan. Ibig sabihin, lahat ng tao. Yung every creature, at least man lang lahat ng tao. Baka gamitin mo yung saltang creature, hindi lang tao creature, may punong kahoy creature, bacteria creature, aso, pusa creature. Pero common sense, sino ba yung pwede mong pagpreachan? Tao rin. So every creature, at least tao, lahat ng tao. All the world eh. All the world. Hudyo lang ba yung all the world? Sagot kayo, Sister Ruth, sagot. Para interact lang ni Jessril, Nika, para lang Hindi po mabuhay lahat kaluluwa niyo. po. O lahat. O sana, alam mo, mag-enjoy kayo sa apologetics na you're contending for the faith, you're contending for the word of God. Pag all the world, all nations yan. Yun din ang sinabi sa Matthew 28, all nations. Every creature, make disciples of all nations. Lahat ng kaya nyo, convert nyo. O hindi ito, ibig sabihin, itong Marcos, damay ang Gentile. Hindi lang yan Hudyo. Okay, I hope Brother Jason, bilang Berean, consider the evidences. Okay? O sige. Let's go to the next verse, 16 na. Hanggang 16 lang yan, ano? 14 to 16. Hindi, hanggang 18. He that believeth not shall be damned. Pinaliwanag na natin yan. O sige, dito na tayo sa ano? Sa 17. 17. Tanong bulong kayo ha? Tanong bulong. Huwag nyo pabayaan, di ba yung pinag-usapan ng anak nyo? Magising kayo na paano concern kayo sa school nila, pagkain nila, kalusugan nila. Concern kayo sa spiritual nila. Tanong bulong nyo sila. O pares-pares, magtanong bulong sila. 17. 17 na. 17. O ito na. Kasi ang magandang Great Commission kasi commissions para plural. Kasi marami yan. Pakibasa Mark 16:17 KJV. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. So, ginagamit to ng Pentecostals. Ang magandang tanong din kay Brother Jason to, no? Hudyo lang bang may ganyan? Ibig sabihin, yung hentil, wala bang ganyan? Alam mo, sa Book of Acts, yung hentil, meron din yan eh. Meron din yan. Yung mga milagro. Nag-speak in tongues. Meron din yung mga hentil yan eh. Ibang hentil eh. Pero hindi tayo nakafocus lang sa topic ni Brother Jason. Dito tayo sa topic ng Pentecostals. Ano yung gamit ng Pentecostals dyan? Kasi, syempre, meron silang parang pet doctrine nila o master key nila. Yan. Sino makapagsabi? Try lang. Kapag nakakapag-speak in tongues ka, yun daw yung totoong may Holy Ghost ka. Oo. Ito, paliwanag rin ni Almeida. Hindi lang speak in tongues. Hindi lang hanggang speak in tongues si Almeida. Ano pa? Ano yung kailangan? Pag may may healing power ka. Power. O, yun. Kung tayo, kung ang turo ko, lahat kailangan mag-speak the word. Kay Almeida, kailangan lahat mag-milagro. Pag wala kang milagro, peke ka.
Sana bilang Berean, nakikinig din kay Malmeda, no? Para makuha niya, no? Siyempre, there was a time baguhan ako, umupuri na ako sa kanila eh. So, alam ko yung katwiran nila. Eh, hindi lang kay Almeida yan. Katwiran to ng maraming Pentecostals. Yung umaasa sa miracle. Kasi, kasama sa restored truth nila yung miracle, yung gift of the Spirit. Pero, sagutin nyo to. O, sagot na tayo. Sana lahat kayo mag-participate, no? Paano nyo sagutin nyo? Ibig ba sabihin, kailangan nyong may milagro? Sige. Sagot kayo. Sumagot lang kayo. Yes or no lang. Hindi, O kaya I hindi don't lang know. yun. Okay. Hindi lang yun sapat. Okay. Wala na ibang sasagot? Kasi may kasunod pa yan Beverly, sasabihin. Brandon, Kasunod pa yan na sinabi. Itatanggi nga sa Linay Cristo. So, paano sinasagot ng iba yan? Paano sinasagot ng ADD, INC, at iba-iba pa? Okay. Ako muna magpaliwanag. Kung meron kayo, habol na lang, no? Lalakip ang mga tandang ito, pero medyo hawik kay Jason sagot ko eh. Pero hindi dahil sa ano, hiwalay mo Brother Jason, F, na-mute ako eh, tatry ko lang, hindi lang yun ng basehan, Brother F, kasi merong mga nakapag-speak in tongues, tapos nakapagpagaling, pero bumalik naman sila sa worldly. Okay, so ganito ito. Ito yun. Ito yung sasay ko medyo hawik ako kay Jason, pero hindi dahil sa hiwalay yung Hudyo Sentinel. Sa bungad ng Book of Acts, maraming nagmimilagro dyan. Pakita niyo yung church age. Pakita Oo, niyo yung pero church age. Nicolaitan. Noon wala pang Nicolaitan. Pero magkakaroon din ng Nicolaitan. Hanggang ngayon meron na. Okay, pakita yung church age sa illustration, sa share screen. Sa bungad ng church age, may milagro yan. Tapos, nung namatay ng mga apostles, nababawasan na yung milagro. May milagro pa rin. Pero nakakadaya yung milagro. Sa Catholic Church, may milagro. Meron. Pero, ang milagro ay stepping stone. Bumalik ang milagro 19th century nung yung mga church ng Pentecostals lumitaw, 19th century. So sa Ephesian age, tsaka yung Laodicean age, may Pentecostal na milagro. Pero meron ding milagro sa Middle Ages, ha. Pero pero biblically 1 Corinthians 14. Ang milagro ay another patunay pa kay Jason Hentil may milagro rin ay tanda lang sa unbelievers. Pag ang Diyos ay nagmilagro, hindi ibig sabihin busog ka na, ligtas ka na. Hindi ibig sabihin yan pinakamensahe mo. Manood kayo ng Jesus Miracle Crusade. Ano yung pinakapagkain nila? Puro patotoo ng milagro sa lupa. Sinong nakanood na ng JMC palabas? Manood kayo bilang Berean. Kahit talon-talon nyo lang. Maghanap kayo ng mensahe. Dati medyo may laman pa magturo si Almeida. Ngayon nasanay sila. Ang pinakalaman ng mensahe, pinakapagkain nila, puro patotoo ng milagro. Sino yung nanood? Sino pa si Jerry? Ako, nanonood pa rin ako ngayon sa kanila eh. Oo. Pinapanood ko pa rin. Yung anak natin, panood natin kasi wala pa silang alam dyan eh. Iiwan nila yan. Ibig sabihin, Alam, may nabasa lang na yan. ako nung isang araw. it doesn't mean yan na yung pinakapagkain. Tanda lang yan eh. Kailan. Ano sabi? Okay, so balik tayo sa Mark 16, 17 ba yun, o 18? So, pag ikay nagsisampalataya, may tanda. Pakinggan nyo. Hindi lang kayo ang nagmimilagro. Pwedeng ibang tao nagmilagro, pero stepping stone mo yung milagro. Ibig sabihin, hindi lahat ng mananampalataya pare-parehong gift. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians
14 ba yun yung gift? 1 Corinthians 12 pala, 12. Lahat ba nag-speak in tongues? Lahat pa may gift ng ganito? Hindi pantay, hindi lahat pare-pare yung gift. So ibalansin natin. Tanda yan sa magsisisampalataya. Kahit ikaw ang nakakita ng tanda, kahit nakakita ka sa pente, kung berean ka, hindi to samahan eh. Kung gagamitin yung milagro para sumapi sa kanilang samahan, di Nicolaita, denominasyon. Pero kung ikay berean, nakita mo may natutupad na ganyan, bahagi ng katotohanan ng salita. Bilang berean, salita ng Diyos habol mo, hindi yung samahan. Hindi barkadahan eh. Hindi kampi-kampi eh. So na-recognize mo na part of the Word of God yan. Na may healing, may miracles. Ikaw na nakarecognize, ikaw nakatanggap ng tanda. Sa totoo lang ang milagro, maraming milagro nangyari sa atin, hindi mo lang nakikita. Hindi mo kailangan maging display, exhibitionist. Kasi yung kay Almeida, kailangan exhibitionist ka eh. Dito, hindi mo kailangan maging exhibitionist. Alam mo ba, maraming milagro nangyari sa buhay natin? Hindi mo lang napapansin. Mag-amen yung agree. Pagpapalain yung sumasagot. Agree ba kayo? Maraming milagrong ginawa ang Diyos sa buhay nyo. Hindi lang Amen. Agree po. Amen. Amen na kayo. No? Yung mga gustong pagpalain. Kilalanin nyo, sobrang laki ng binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang natin napapansin. Take for granted lang natin. Nakakahiya tayo. O konti lang mga amen. Bilang parang 3 lang 4 eh. Sana lahat kayo. Kasi hindi mahirap ba mag-amen? Kahit robot. Si Eneas, pa-amen nyo. Si Joseph, si Bembem, Benjo. Si Ruth, Yuraika. Jesslyn, lagi ko nang binanggit. Yed. Sigaw ka lang amen para Amen. pinapakita Amen. mo yung Mag-amen ka, pag-ibig Yed. sa Diyos. Mag-amen ka dyan, Yed, sa mic. Amen. Amen. Ay pagmamano. Parang sa mano po, parang inutusan mo yung anak mo magmano ka sa kay Lola. Parang ganyan lang ganyan. Pag nag-amen tayo sa Diyos, kahit robot lang yan. Pagmamahal yan eh. Pagsunod mo na sa magulang. Ayun, hindi natin napansin eh. Para kung milagro pag-usapan, higit pa doon sa display. Hindi nyo lang napapansin. Ako, ina-acknowledge ko maraming milagro nangyari sa akin. Hindi lang pala display. Yung gumaling, lumayas ang demonyo or whatever. Yung buhay pa ako ngayon, milagro rin yan eh. Nasa bingit pala yung kamatayan eh. O na-discover ko. Hindi nyo alam. Kayo dumadaan sa bingit ng kamatayan, ililigtas ka lang kayo ng Diyos. Hindi nyo alam, nasa panganib yung anak nyo sa school. Sa bakanteng oras, hindi nyo pati ini-EA to A to B. EA1 to A to B. Pero, hindi nyo lang nakikita na sa bingit ng kamatayan yan. Very malnourished na yan spiritually. Sandali lang, ano yun ng serpente yan. Binibigyan lang kayo ng Diyos ng grasya na humabol. 18 tayo. Sana matapos natin. Sige, pakibasa. Lumampas tayo ng 6 mag-start, di ba? So, ilang minutes ang extra natin? 10 minutes. Sige, pakibasa. Beverly, Jezreel, Yuraika. Sige. Ruth, pagpapalain Sila ka. magsisawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng bagay na nakamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa sa may sakit at sila'y magsisigaling. May tanong pala ako dito, no? Tukso ng Diablo kay Kristo. Kailan mabilis tayo, maikli ang oras. Tukso ng Diablo kay Kristo magpatihulog. Sabi ni Kristo, wag mo tutuktuin ng Panginoon ng Diyos. Pag sasadyain mo ba hawakan ng ahas? Sasadyain mo uminom ng lason?
para lang patunayan na hindi ka mamamatay? Ito bang ibig sabihin? Anong kinalaman niyan doon sa talata na huwag mong tutuksoin ng Panginoon mong Diyos? Ano yung revelation doon sa huwag mo tutuksoin ng Panginoon mong Diyos? Sabi niyo kagabi si Kristo yung tutukso, di ba? Anong iniinganyo ng diablo na tuksoin ni Kristo yung Diyos? Tukso na ano? Na paliwanag. Sige. Sagutin niyo lang. Subukin po. Ha? Subukin po. Sino yung sumagot? Si Yeye. Ako po si Wendell. Salamat. So, subukin ang pagtukso sa Diyos. Susubukin mo, sasadyain mo. Sasadya. Tama ba yan? Sa pag sinadya mo humawak sa ahas, sinadya mo uminom ng lason. Meron nga nag-akit sa akin yan sa JMC. Inom tayo huwag ka na mag-share, inom tayo ng lason, sino sa ating di tatablan. Yan ba yung patunay? So, ano mangyari? Kayo sumagot ha? Lahat kayo sumagot. Pag sinadya mo, uminom ng lason, sinadya mo, pakagat sa ahas na may lason, ililigtas ba kayo? Hindi ba kayo tatablan? Sagot. Chamba lang yung brother F. Walang common sense yung susunod dyan. Opo. So, ito yung sagot. Huwag mong tutuksoy ng Panginoon Diyos kasi ililigtas ka ng Diyos, hindi mo yan sinasadya. Nakagat ka, hindi mo sinasadya. Brother F, paano yung mga sa Quiapo, yung nag-anting-anting, yung nagtataga-taga? Hindi sila natataga. Another topic yan. Tingnan nyo yung sa series, meron akong comment dun sa Suffering of the Righteous. Meron akong dinagdag na letter C o letter D. Letter D na yata yun superpowers. Naintindihan yung superpowers? Sasabihin ko na ngayon kasi matagal pa kami may broadcast Pag ang tunay ng Kristiyano, underdog sa lupa. Pag bigla ka yumaman, naging malakas. Tingnan nangyari sa Catholic Church. Inaapi sila dati. Yung Kristiyano inaapi dati. Ngayon, nung hindi na inaapi, ginawa ng mga leader, naging Roman Catholic na. Naging favored na. Naging political power na yung Daya din ng diablo yan. Parang binigay yung kaharian sa'yo. Hindi pa panahon. So, ganun din dito. Taga, hindi tinatablan. Yan ay supernatural power. Kasama na yung mga witchcraft dyan. Kahit hindi witchcraft kahit galing sa Diyos Yung, ano nangyari sa mga Pentecostal na naging mensahe nila, kailangan ganyan ka. Ibig sabihin, hindi ka natatablan ng bala, baril. Ang sabi nga ni Pablo, ang mamatay to die is gain Pakinabang. Hindi tayo, invincible. Pag kayo naging Kristiyano, hindi ka parang conquering na Genghis Khan or Yan yung white horse rider na walang palaso. Yung white horse rider na walang palaso, sa lupa pa lang, nagmumuka ka ng makapangyarihan. Mag-ingat kayo pag kayo ay pinagpapala, lumalakas. Hindi pa kayo matured berean Tingnan mo nangyari kay Solomon. Natukso rin. So yung mga pinagpapala, hindi pa kayo matured berean. Mag-ingat kayo kasi lalong titigas ang puso nyo. Lalong wala kayong gana mag-pick up maging matured berean. Kasi pinagpapala kayo material Yung laging mas madaling maging berean yung naghihirap. Kasi open-minded sila. Pag nag-share ka sa maliit na church, mas nakikinig Pag super laki ng church, hindi yan makikinig. Kung may makikinig dyan, individual. Pero yung buong church, makikinig sa'yo biglaan. Hindi. Hindi ka magiging superpower sa lupa. Yan ang nasa outline ko dun. Nasa kinoment ko lang. Kasi progmin yung pinang-comment ko. Magiging superpower ka ba dito sa lupa? Hindi. So itong nababasa nyo, pwede ito misinterpret. Na parang absolute, kailangan gumaling. Natin, di ba yung Ephesians 6:10? Uli-ulit.
Hello. Ulitin mo, hello. Di ba yung sabi kasi ni Sister Remy, yung land, parang panglaman na ano yun, di ba? Yung sa Mr. Remy, taga-taga sa Quiapo eh. Parang di ka tinatanggal ng ano. Pero, siguro yun sa atin as a believer, mananampalataya, ang mas inaano natin yung spiritual, yung sa Ephesians 6:10, armor Ang of God. superpower natin, ang super church natin, sa salita. Opo, yung armor of God. Hindi ka dadami, hindi ka sa sobrang yaman. Hindi mo tatapatan ng yaman nila, yung dami nila. Pero meron tayo, wala sila, yung salita. Yung paggabereyan. Pag nakita nila, lahat kayo nag-interact. Kahit konti pa lang nag-interact, maingit na yung iba. Sipin mo, lahat ng kapatiran kasama sa podcast. Pero pag lahat pa kayo, parang super church tayo kahit hindi pa kayo matured na matured. Magsalita lang kayo, may ano yung tingnan Diyos. Sila, makikinig na lang sila habang buhay eh. Tagapakinig na lang sila hanap buhay. Tagasigaw na lang ng amen. Tagapaganda na lang ng ano, tagasayaw na lang sa kantahan. Oh. Pero pagka baby yan, na nag-emotion, hindi masamang emotion ang problema. Ang emotion mo, kailan tagos sa pagkabirin. Hindi yung emotion ng Nicolaita. Mahal na mahal ko yung Panginoon kaya hindi ako makikinig sa iba. Eh hindi ko papatunayan. Nakikinig ako sa sarili kong pastor. Kasi siya lang ang tinawag. Yung iba hindi tinawag. Kaya hindi ako makikinig sa kanila. Hindi ka bere yan. Para rin kay Bar Jason, kung ikay bere yan, kahit mali, pakikinggan mo kasi papamalian mo eh. Pag ikay tinanong, kaya mong sagutin ang mali nila. Hindi mo pa alam. Kunin mo yung panig nila. Yan din charge ko eh. Kung dapat alam mo na yung turo ni Branham bago mo pamalian lahat. Pag sinabi mo lang mali, pero walang detalye, di tao lang hinatulan mo. Oh. Ganun din dito, no? Kung maasa ka lang sa milagro, maling batayan yan. Hindi pa tayo glorified body. Kailan mo gusto matanggap? Glorified body o dito pala sa lupa? Kung dito pa lang sa lupa, aswang ka. Kung dito pa lang sa lupa, Nicolaita ka. Pentecostal Nicolaita na. Kung dito pa lang sa lupa, natanggap mo na yung reward mo dito. Hindi ka magiging ano, merong faith healing movement eh. The word of faith movement. Yan, saliksikin niya yan. Yan yung parang kailangan makapangirin. Kaya speak the word lang eh, talsikin kaaway. Oh. Parang habol ni Trump, parang dito pa lang sa lupa, gumawa ka na ng ano, ng kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit dito sa lupa, hawig-hawig lang, hindi permanente. Papunta sa Antikristo itong lupa. Okay. So itong milagro, pansamantala yan. Ano sabi sa ano? Korinto 13? Lilipas yan. Kung merong tongues, lilipas yan. Kung may knowledge, may ano, prophecy. Kahit na supernatural prophecy eh. Hindi nila maintindihan kay Barbanam, ang supernatural prophecy, lilipas yan. Parang ina-absolute nila, parang pantayan sa Word of God eh. Hindi pantay. Mas malalim ang spoken word, revelation sa Word of God kaysa yung mga supernatural prophecy. Stepping stone lang yan pag may word of knowledge si Barbanam. Mga Pentecostal. Stepping stone lang yan. Kahit hindi ka miyembro ng Pentecostal, nakita mo nagmimilagro, nangungusap ang Diyos sa'yo na totoo yung mga hiling-hiling na yan. Hindi para sumapi sa samahan nila, kundi umabante ka sa Word of God. Na totoo yan. Dahil baby ka pa, hindi pa abot yan. Dati yung mga evangelicals, yung mga traditional Protestant, sabi nila lipas na yan. Pinapakita ng Diyos, hindi pa yan lipas. Pero stepping stone yan. So, labanan ng Protestante noon, saka Pentecostal, lipas na raw yan. Yung mga gifts. So, ang drive ni Barbanam at kasama mga Pentecostal, hindi pa yan lipas. O ngayon, marami ng Protestante, tanggap nila, hindi na yan lipas. Bakit hanggang dyan lang kayo? Stepping stone lang yan. Okay, verse 18. Tapos na tayo. Look na tayo. Naku, ang haba ng look. Hindi, pilitin natin tapusin ha. Kasi ang next topic natin, Ka nakalib sa ano, yung tagdan hukom. kung may tanong, magsabi lang ha. May look tayo, 36 to 49, ang haba. John 20, 19 to 23. Tanong, Ha?
Meron Hello, po hello. akong tanong. May tanong ba? May tanong. Pakiulit, pakilapit. Opo, meron po akong tanong. Sige, sige. Ang tanong ko po, di ba po yung Marcos dito sa ano, 9 hanggang 20 ay wala po sa original manuscript, yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Yun lang po. O nasagot yan last week. Hanapin mo yung broadcast last week na. At sige po. Kasi hindi lang yan Great Commission. Tungkol yan sa post-resurrection event. Pinalaki yan dun. Ngayon, kulang oras natin. Kung sasagutin mo yan, siguro magpa-part 2 tayo. Mag-part 2 tayo dito. Pero handa sana kayong picture, no? Hindi ko kakalain. Pero gusto ko tumapat sa Pentecost yung yung next week ba, hindi pa, wala pang yun, di ba? Wala pang 50 days, pero malapit na. 30 days. Alin yan, Brother F? Next week, ano yun? Gusto ko topic ni tungkol sa Pentecost na eh. Kung magpa-part 2 tayo, lalampas ba ng Pentecost 50 days yung mula mahal na araw? Lalampas ba ng 50 days yan? Pang next week, ano yung petsa? Pang ilang araw na yan mula sa Passover? Siyempre, yung mga Hudyo na mahilig sa mga pista-pista, may maganda yung topic na related. Hindi ko alam yung bilang-bilang yan. Hindi bilang nila. Ano yung petsa ng Holy Week natin? April 6 ba tayo? So, next week. 23. Next week. 23 yung naging Holy Week. Oo, Okay. 2. And Kung 4 weeks, 1 month na yan, 30 days. Pwede pa, no? Pwede pa. Pwede pa mag-Pentecost doon sa next week. Okay. So, magpa-part 2 tayo. Although, hindi pa tayo actually naka 2 hours eh. Kasi ang start natin 6 o 10. Tama ba? So, tanong-tanong na lang. 10 minutes. So, magtanong kayo. Hindi mo na to ipa-part 2, Brother F? Yung sa ibang letter? Or bukas mo na tatapusin? Hindi, bukas English. Alam mo kung maraming listeners, okay lang. Hindi, kailangan yung English. Hindi hati. Tingin ko matatapos mo yung English bukas kasi wala naman masyado dun eh. Ikaw lang Hindi nagsasalita tao dun. ang issue. Hindi, sana mag-join kayo. Kung may part 2 ang Tagalog, dapat may part 2 rin ang English. Kasi mahirap yun. O sige, so pero maraming tayong pwedeng sabing dagdag. So, balik natin yung picture. Pero magsaliksik kayo ha. Kunwari, hindi natin natapos lahat ng Gospels ngayon, yung Great Commission. Magsaliksik kayo. Balikan nyo yung mga binasa natin. Basahin nyo yung hindi pa natin natalakay. Maghanda kayo, makipag-interact kayo. Mag-share din kayo. Basahin nyo yung contender ni Jackson. Bukod sa baptism name, meron pa ba siyang dinadrive doon sa contender Binasa niya? namin yung contender. Binasa namin yung Lied. O tanungin kita, Sister Rems. May naramdaman ka bang anointing habang binabasa mo yan? May naramdaman ba anointing? Kung ba parang may naramdaman Meron parang naman. nag-aapoy. Okay. Naramdaman kayo ng bata ko. Katulad ng pagbabasa mo nung kay Branham the Table. Pareho. Oo nga. Okay. Ngayon, yan ang EA1. Kaya panuorin nyo yung mga video na nilalagay ko sa Chronicles, Progresibo, sa Hukom Ministry. Kung series, panuorin nyo rin. I-report nyo rin, ihandaog nyo rin. Ngayon, itubi nyo.
A to B nyo, itanong nyo sa kapatiran, i-share nyo sa kapatiran, i-share nyo sa labas. May anointing kayo matatanggap. At pag na yung anointing, kasama na dyan blessing. And this shine shall follow thee. Will believe that believe. Basahin nga natin yung huling verse. Total, may extra time tayo. 8 minutes. Paki-share screen yung verse. May lang sasabihin dyan eh. Tanong kayo habang di pa na-share screen. Anong verse, Habol Brother kayo F? tanong. Yung kanina, Mark 16:18. Wala Ayan, na kasi. Wala makita. they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They 18 shall ba yan? lay hands on the sick. Oh, Mark 16:18. And they shall Last recover. verse na ba Ano yan? yan? Ito yung Sige, last verse na eh. ba yan? Hindi daw. So meron Yan pang yung last akyat sa verse. langit. Meron pang akyat sa langit. Hanapin mo yung akit sa langit. Hindi 19 na daw. muna kasi. Yung 19 may akyat sa langit. Pero hindi ko makita. May diferensya He itong was signal. yung 19 lang ipakita mo. Hindi Isa ko lang. makita yun. Ayan. Yan ba? Hindi ko makita yung share screen eh. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Ang nagbigay na ng instruction yan, anghel. Kung saan siya umakyat, dyan siya bababa. Mount of Olives. Another topic yan, pero hindi yan part ng Great Commission. Ang Great Commission, go ye unto all the nations. If these signs that follow that believe, hindi lang miracle yan, kahit blessing sa buhay. Pero hindi ka super church na blessed, like, hindi super church. Hindi ka super power blessing. Hindi ka tulad yung pinapakita ng mga church niya na sobrang yaman. Trick ng diablo yan, parang nangyari sa Katoliko na naging makapangyarihan, pinagpala. Pag umaapaw ang pagpapala mo, mag-ingat ka. Kasi maring alam mo ba pas pinagpapala ng Diyos yung hindi Berean? Mas pinagpapala ng Diyos yung mga Nicolaita at mga lukewarm. Tingnan Joel Austin. Yung ayaw niya yung masasakit na part ng Word of God. Gusto lang niya yung magaganda sa tenga. Parang tinuring niya, bugbog na raw yung mga tao sa masasakit na salita. Kaya gusto niya puro encouraging words lang. Dito tayo sa Nicolaita. Sino yung mayaman? Kibuloy, INC. O, yung mga Trinitarian. kilalang mga religion ngayon, yan yung KDD. mayayaman. Yung mga sikat. Pero sarado. 18. So, ang bilis nila lumaki, no? Benihin, no? Dito lang sa atin, merong Gia, Jesus is alive. May Jesus reigns, kung ano-ano pa. Bakit sila biglang lumaki? Ibig ba sabihin tayo, peke, sila totoo? Ito yung biblical. Mas maraming gustong makinig sa mas mababaw. Ginagamit din sila ng Diyos para sa mababaw. Pero yung tunay na anak ng Diyos, papasok sa makipot. At ilan yung makakapasok? Kakaunti. Ibig ba sabihin, dyan lang kayo sa Kogyo? Hindi. Kung mag-share kayo, meron ding taga-ibang bansa na mabibless sa sharing nyo. Agree ba kayo? Tanungin ko kayo. Kung gagawin nyo yung Teach All Nations, kung lalagay nyo lang sa puso nyo. Mahirap Kasi lang sabi ko gawin. na sa inyo, kung wala sa puso nyo, peke rin kayo. Ako na magre-review sa inyo. Kung wala sa puso nyo to teach all nations, peke rin kayo. Katulad nyo rin yung mga bigatin. Mas kawawa tayo. Sila mayaman na sa lupa, tayo hindi kasi yaman. Pero peke rin. Parehong peke. So para talagang justified tayo, teach all nations. If you teach all nations, meron tao mag-appreciate. Tingin mo lahat sasarado sa atin. Maaaring 99% magsasarado. Pero merong 1% o 0.001%. Kaya kailangan yun tuloy. Magmimilagro ang Diyos sa buhay nyo. Humihingi ba kayo ng blessing sa Diyos? Humihingi kayo milagro sa Diyos? O wag nyo tipirin ng Diyos. Wag nyo tawaran ng Diyos. Wag kayong magbansut-bansutan. Huwag kayong magbansut-bansutan.
magsilago na kayo. Paano kayo lalago? Gawin nyo na. Tanong bulong. Gawin nyo na. Utusan magtanong. Utusan mag-amen. Utusan magsalita. Utusan mag-tubi. Maganda stepping stone. Utusan mo magsaliktik para sa broadcast. Maganda para broadcast. But more than that, makarating kayo sa tubi. Na yan ang enjoyment ng buhay nyo. Pagpapalig, may hiningi kayo sa Diyos, bibigay ng Diyos kung pangangailangan yan. Hindi luho bibigay. Ang bibigay yung pangangailangan nyo. Mag-ano lang kayo. Mahirap na yung pinapagawa. Binigyan na tayong social media. Pinagaan na ng Diyos itong Teach All Nations. Dati kailangan mo ng pera para mag-abroad. Ngayon, mag-PM ka lang. Mag-share live ka lang. Mag-share comment list ka lang. Tumulong ka lang sa opisina lite. Research ka lang sa ano. Okay, kayo magpatuloy ng tanungan. Kahit tanungin nyo yung Luke and John. Magpa-part 2 tayo. Abot pa naman yung 50 days doon sa topic ko tungkol sa Pentecost. Okay, paki-closing prayer. Sino yung kukuha ng pinakamalaking premyo? Closing prayer. Pagkatapos ng closing prayer, pahingi ng link, PC link, tuloy kayo sa tanungan, okay? Tuloy kayo sa utusan ng anak magtanong. Kayo magtanong. Berman na, nandyan na ka na ba? Alam, pwede paki-closing nga. Paki-pray mo yung workshop na lahat ay makapagtanong kayo. Sige po. So, bago tayo manalangin, paalala lang po sa mga kasama natin mga bata. Kilang higit na magkat. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, ulit sa gabi na ito na pinagkalooban sa amin. Lalo na sa gabi na ito, Panginoon, yung mga natututunan namin, Panginoon, na spiritual na pagkain, Panginoon. Naway, may namin at may apply namin sa bawat isa. Hindi lang po sa sarili, sa kapwa namin. Yes, Lord, bago matapos sa Panginoon, pinapanalangin po yung namin yung workshop, Panginoon. Naway lahat po ay makikooperate at magpatuloy, Panginoon, sa gabi na ito upang tumala yung Espiritu, Panginoon, sa mga bawat pamilya, Panginoon, na nangangailangan ng Espiritu na pagkain, Panginoon, sa gabi nito. Ito pang sama dalangin sa Panginoon.